Ito ang mga sundalo mula sa dalawa sa pinakamalalaki at pinakamahal na militar sa mundo. Sinusugod nila ang isa't isa gamit ang kamao, pamalo, at bato, literal na labanan gamit ang kamay. Ang mga video na tulad nito ay pinanood na ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Kaya bakit naglalaban ang China at India ng ganito? At ang mga viral na video bang ito ay senyales ng mas matindi na labanan sa hinaharap? Yan ang bibigyan namin ng kasagutan. Ang India at China, dalawang bansang may armas nuklear, ay tahanan ng halos 1/4 ng populasyon sa mundo. Pinaghihiwalay sila ng mahigit 2,100 miles ng mahihirap tirahan na kabundukan ng Himalayas, ngunit hindi sila kailanman nagkasundo kung saan nagsisimula ang hilagang India at nagtatapos ang kanlurang rehiyon ng China. Kaya naman kapag nagkakasalubong ang mga sundalo sa pagpatrol, nauuwi ito sa sigalot. Pero ang malalaking armadong hukbo na ito ay hindi gumagamit ng mga makabagong armas dito. Iyon ay dahil nagkasundo ang China at India na walang sandata na dapat gamitin sa rehiyon ng hangganan na kilala bilang Line of Actual Control. Ngunit ang kasunduang ito ay unti-unting nasisira at may ilang eksperto na nangangambang mas malala pa ang mangyayari. Ang lupaing pinag-aawayan nila ay halos puro tigang na kabundukan, kaya bakit hindi sila makapagkasundo? Dahil ang alitang ito ay bumalik pa sa mahigit 70 taon, sa pinagmulan ng People's Republic of China at ng Malayang India. Pagkatapos maagaw ng Chinese Communist Party ang kapangyarihan noong 1949, sinakop nila ang Tibet, na epektibong naging malayang estado noong unang bahagi ng ika-20 siglo sa gitna ng kaguluhang pampulitika sa China. Sa parehong panahon, napalaya ng India ang sarili mula sa pamumuno ng Britanya at naging isang republika. Ngunit, tulad ng dati, iniwan ng mga paalis na kolonyal na kapangyarihan ang magulong hangganan. Sinubukan ng mga Briton na magtakda ng mga linya sa mapa na inampon ng bagong republika ng India, ngunit hindi ito kailanman tinanggap ng China, na naniniwalang ang kanilang mga pag-angkin ay may pundasyon pa noong unang panahon. Noong 1959, marahas na pinigilan ng Beijing ang isang pag-aalsa sa Tibet, na nagpilit kay Dalai Lama, ang pinunong relihiyoso ng Tibet, na tumakas sa India. Doon niya itinatag ang isang pamahalaang nasa pagkakatapon. Labis itong ikinagalit ng China at ayon sa iba, hindi nila ito nakalimutan kailanman. Ilang taon pagkatapos, inilunsad ng China ang isang pagsalakay sa pinagtatalo ng mga hangganan. Libo-libo ang nakitil sa isang maikling ngunit malupit na digmaan na nagtapos sa kahiyahiyang pagkatalo para sa India. Pinalawak ng China ang kanilang kontrol sa isang bahagi ng hilagang kanlurang India at inangkin ang rehiyon sa silangan. Gayunpaman, makalipas lamang ang isang buwan matapos ang tigil putukan, umatras ang mga Chino at muling nakuha ng India ang kontrol, kabilang ang Tawang, na may mahalagang koneksyon sa Budismong Tibetan. Sa huli, parehong hindi nasiyahan ang magkabilang panig at ito'y naging isang naka-freeze na digmaan mula noon. Paminsan-minsan, may mga panahon ng katahimikan kung saan tila nagkakaroon ng progreso tungo sa kapayapaan. Noong 1996, nagkaroon ng kasunduan na huwag gumamit ng sandata sa hangganan. Pagsapit ng 2012, tila malapit ng magkasundo ang magkabilang panig ukol sa hangganan na maaaring nagresulta sa pagkilala ng bawat isa sa bahagi ng inaangkin ng kabila. Ngunit, hindi kailanman napirmahan ang kasunduan. Sa panahong iyon, may bagong leader na ang China at makalipas ng 2 taon, pati ang India. Si Xi Jinping at Narendra Modi ay parehong matitibay na leader na gumagamit ng nasyonalismo upang palakasin ang suporta sa kanilang bansa. Sa simula, maganda ang relasyon nila at noong 2019, tila naayos na ang ugnayan ng India at China. Subalit, sa ilalim ni Xi, naging mas agresibo ang tindig ng China sa pandaigdigang entablado. Walang mas mahalaga sa patakarang panlabas ng China, kundi ang pantayan o higitan ang global powers ng Estados Unidos. Ang mga ambisyong ito ng China ay may epekto sa India. Sa pananaw ng China, kailangang tanggapin ng India na sila ang pangunahing kapangyarihan sa Asya. Gayunpaman, maingat si Xi na huwag magdulot ng malaking pandaigdigang reaksyon. Pinalakas ng China ang kanilang infrastruktura sa hangganan, pinalawak ang presensiyang militar at nagtatayo pa ng mga baryo sa mga pinagtatalo ng lugar. Ang mga ito'y tinatawag na dual-purpose villages na maaaring gamitin para sa mga operasyong militar laban sa mga outpost ng India. Samantala, ang India ay gumagawa rin ng infrastruktura upang mabilis na maipadala ang mga tropa at armas sa hangganan sakaling magkaroon ng krisis. At nang pumasok na ang June 2020, ito na ang nangyari. Pagkatapos ng serye ng tensyon at salpukan, nagkaroon ng sagupaan ang mga tropa ng India at China sa Galwan Valley. Iniulat ng India na 20 sundalo, kabilang ang isang opisyal, ang nakitil. Sabi naman ng China,
4 sa kanilang mga sundalo ang nakitil. Ito ang unang pagkakitil sa hangganan sa loob ng 45 taon. Naglabas ng footage ang media ng China na itinatampok ang kanilang mga sundalo at inilalarawan ang mga tropa ng India bilang agresibo. Nagkaroon ng matinding reaksyon sa India, kabilang ang panawagan na i-boycott ang mga produktong Tsino. Mula noon, parehong panig ay nagdala ng armas at nagkaroon pa ng mga karagdagang salpukan. Ang mga viral na video ay nagdulot ng matinding damdamin ng nasyonalismo online. Ang footage mula 2021 ay muling ikinalat sa India matapos ang pinakabagong sagupaan noong December 2022 upang palakasin ang moral ng mga mamamayan at ipakita na matatag ang kanilang puwersa laban sa China. At maging ang pagtalaga ng mga suntok na nagresulta sa matinding pagkatalo ng kalaban. Isang mahalagang hakbang ito upang mapanatili ang malakas na pamumuno ni Punong Ministro Narendra Modi at tila nagbubunga naman ito ng tagumpay. Sa isang kamakailang survey, karamihan sa mga Indian ay naniniwalang kaya ng kanilang militar na talunin ang China. Kapansin-pansin, ang mga taga-suporta ni Modi ang pinakakumpiyansa sa ganitong pananaw. Bagamat ang India ang pangatlong pinakamalaking gumastos sa militar sa buong mundo, hindi pa rin nito maabot ang laki ng budget ng China na higit na mas malaki. Dahil dito, naghahanap si Modi ng mga pandaigdigang kasosyo upang mapalakas ang posisyon ng India. Isa sa mga hakbang na ito ang pagiging aktibo ng India sa isang pakikipag-alyansa sa Japan, Australia at Estados Unidos na kilala bilang Quad. Kabilang dito ang pagsasagawa ng mga pinagsamang ehersisyo militar kasama ang US mismo sa hangganan ng China. Bagamat tinutukoy ng China ang Quad bilang isang Asian NATO, hindi ito isang formal na alyansang magpipilit sa mga miyembro na tulungan ng India sakaling magkaroon ng digmaan. Sa halip na makipagkompromiso, tila mas pinalalakas pa ni Xi Jinping ang paninindigan ng China. Sa pananaw ng Beijing, ang isyu sa hangganan ng India ay isang kontroladong alitan kaya't patuloy nilang pinapalala ang tensyon sa hangganan na matagal nang umiiral. Habang walang kasunduan sa hangganan na inaasahan, malamang na magpatuloy ang mga viral na video ng matinding nasagupaan na nagdudulot ng matinding damdamin ng nasyonalismo. Ang mababang antas ng labanan sa pagitan ng dalawang panig ay tila magiging realidad sa mahabang panahon. Ngunit habang parehong pinapalakas ng dalawang bansa ang kanilang puwersa sa hangganan at may mga armas na ngayon ang mga sundalo, lumalakas ang banta na maaaring lumala ang sitwasyon. Ang pagkawala ng epektibong deterrence ay nagiging mas mapanganib at delikado lalo na't parehong nuclear power ang dalawang bansa.